okay po ako kapag nag-iisa na lang. Natatakot po akong magkamali kasi baka pagtawanan na naman ako. Mas pipiliin ko pong walang kaibigan kaysa mabuli ulit. Yan ang mga minsan naririnig natin sa ating mga anak. May mga batang dating masayahin at palakaibigan, ngunit dahil sa masakit na karanasan, napapalitan po ito ng takot at pag-iwas. Minsan, ang pagiging tahimik o introverted ay paraan ng kabataan para protektahan ang kanilang sarili mula sa isang natamo nilang trauma gaya ng pambubuli. Kaya ngayong umaga, isang ina po ang humihingi ng tulong. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Sabi niya, "Dear Mama P, tawagin niyo na lamang po akong Tina. Ako po ay ina ng grade 7 student na tawagin na lang nating Andrea. Dati po kasi siya ay masayahin, palakaibigan, aktibo sa extracurricular activities at consistent na top 1 student. Nung nasa grade 6 po siya, nalaman niya na siya ang topic sa isa sa group chat ng mga kaibigan niya. Siya daw po ay pabibo, teacher's pet, matalino nga, lampa naman, at naging dahilan po ang mga komentong ito para matalo sa kanilang intrams. Nang subukan niyang kausapin ng mga ito, nauwi po ito sa hindi pagkakaunawaan. At mula noon, naging tahimik at mahiyain siya, mas gustong mag-isa at natatakot makisama. Sinabi niya sa akin, natatakot daw siyang magkamali at muling pagtawanan. Inamin din niya na madalas daw siyang mabully ng mga kaibigan. Nilak pa nga siya sa CR, tinago ang school bag at nilagyan ng bubble gum ang uniform at buhok. Masakit pong makita ang anak ko na dati na puno ng saya, ngayon ay puno ng takot. Gusto ko po siyang tulungan na muling magtiwala sa sarili at sa iba. Lubos na gumagalang, Mommy Tina." Upang tulungan po tayo sa problema ni Mommy Tina, mga kasama po natin ngayon ang psychometrician na si Miss Chari Elaine Gemao. Good morning, Miss Chari. Good morning, Miss Pia. Good morning, mga kada. Magandang umaga po. Yes, ito po ba ang ganitong klaseng reaksyon mula sa isang batang nabubuli pala sa school ay pangkaraniwan, Miss Chari? To answer your question, Miss Pia, normal na reaction yung mga bata na akala natin dati extrovert, palaban sa school, matalino, nagpe-perform talaga. Pero dahil nabully sila, ay nagiging introvert sila. Pero mahalagang malaman natin na ang pagiging introvert ng mga batang dating extrovert at magaling sa school pero nagbago ang kanilang ugali ay hindi dahil nagbago ang kanilang personality, kundi ito ay isang trauma response dahil nga nabully po sila. Kasi yung mga bagay or environment na dating safe para sa atin. Correct. Kung nakaranas tayo ng sakit doon, pambubuli, at kahit anumang trauma, nag-iiba yung pakiramdam natin ng safety. So, ang ginagawa ng brain natin ay nagkaroon siya ng tinatawag sa psychology na protective withdrawal. Wini-withdraw natin ang sarili natin sa mga sitwasyon na nakakasakit sa atin para maprotektahan natin yung sarili natin sa mga ganong karanasan ulit. Kaya yung mga bata na nagiging introvert, they don't make it as a choice, but it is a trauma response from what they have experienced in their school. Kaya, ang problema lang, Miss Chari, it's gonna keep her from activities that she used to excel in. Exactly, Diba? Miss Wala naman Pia. siyang ginagawang masama. Exactly. Ginagawa lang naman niya ang dapat gawin ng bawat estudyante, which is to participate in school, Exactly. do her best, Yes. perform well, Yes. diba? Kaya po nakakalungkot na ganun yung naranasan ng ating, nakakalungkot para sa mga magulang na makita na ganun ang naging reaksyon ng mga anak. Pero ayun nga, it's also the responsibility of the school, of the parents, of the people around them to provide the safety. But we can only do as much kasi, Miss Pia. So ano po ang dapat gawin ni Mommy Tina sa ganitong sitwasyon? Bilang magulang, Miss Pia, ang unang pinakamahalaga na dapat gawin para i-address ang mga gantong
sitwasyon ay pakinggang mabuti ang kanilang mga anak. Kasi marami sa atin na halimbawa may nag-open na po sa atin, kahit hindi bata, kahit hindi magulang, ang unang nagiging response natin ay maging reactive or maging emotionally reactive. Dapat po tayo ay maging emotionally available. Kumbaga, hahayaan lang muna nating magkwento ang ating mga anak para mailabas nila ang kanilang mga saloobin. Ang utak kasi natin kapag may nagsabi ng problema, solution mode So, agad. kailangan calm muna, Yes, makinig calm muna, and then what, Miss Char? Provide a safe space. Validate the feelings and the Okay. experience of the child. Huwag muna nating itry isolve. Kagaya ng halimbawa, maganda naman po ang ginawa ng ating letter sender, no, na kinausap niya yung mga taong involved. Pero kasi ang naging reaction nun, dun sa bata, ay mas lalo siyang napalayo. Mas lalo siyang nanahimik na lang. Dapat doon ay inalam muna ano bang nararamdaman mo, anong lahat Okay, ng after na-experience that, mo. Miss Chari, what then? Halimbawa, nailabas na ng bata, ng kanyang anak, ang kanyang mga saloobin, do we as parents talk to the school, talk to the parents of the bully? Ano po ang kailangan gawin? Ang mahalaga po dito ay i-address po sa mga authority. Hindi po agad-agad na parents tapos yung mga bata Correct. na Oo. syempre ano po may Magiging defensive Yes, lang yung magiging defensive parents nung po. ibang nung batang supposed ng bully. Yes, di ba? exactly po. At mas magiging malala lang ang sitwasyon. So, ang magiging dapat na response po natin ay bilang mga magulang ay to talk to the authority and let the authority handle it. Kasi handle dapat by now, no, meron ng mga guidelines in place ang bawat paaralan kung paano susolusyonan ang mga bullying incidents. Yes. Paano pag pinakausapan siya ni ng kanyang anak na wag makialam? Yan ang medyo mahirap, Diba? Miss Pia, kasi Kasi bilang magulang gusto mong protektahan ang May iyong fear anak. din siya na baka lumala. Exactly po. Kaya sabi nga po natin katulad kanina, sa una po talaga ay we have to provide safe space for to journey with that person. Hindi siya agad-agad na susolusyonan, matagal din siyang proseso. Hindi agad-agad, halimbawa next month, next week, okay na agad yung anak mo. Hindi po ganun. Kailangan, lalo na't nasaktan siya, nabully siya, so there is a betrayal, there's a Tama. broken trust. Correct. So it takes a lot of process para maibalik po ang tiwala ng bata, para magkaroon ulit ng mga kaibigan. And to at think kaibigan niya tong mga to, ha? Opo. Hindi man lang to yung parang ibang tao na Yes. nambuli sa kanya, mga supposed friends. Yes, malapit na- sa kanya. Oo. So- paano natin ika-counsel yung ating mga anak against that kind of betrayal? Unang-una po ay mag-provide ng one person safe space at a time. Hindi agad-agad na, anak, makisalamuha ka dyan para matanggal yung trauma mo o yung nararamdaman. Ganun po kasi tayo, di ba? Akala natin, ang pag-immerse sa isang bata, sa isang maraming tao ay makakasolusyon. Pero ang tamang way po para ma-address ito ay graded, ang tinatawag po natin graded exposure. One person at a time, one safe space at a time. So, hindi siya madalian. bibigyan pa ba natin ng pagkakataon yung mga dating kaibigan na maging kaibigan ulit, or dapat i-counsel natin na gumawa ka ng ibang kaibigan? Of course, there's a broken trust and the betrayal. Hindi natin pwede agad-agad na sabihin, patawarin mo na lang, maging magkaibigan kayo ulit. So, it's the decision of the child to be friend with her classmates again or friends again. So, yun. Tapos, based on what we've talked about, Miss Chari, ang naiintindihan ko dito is the only reason naman na nag-iba yung pag-uugali ng anak niya is because of this stimuli, which is the Yes. pambubuli. Yes. And then after that, makakaasa ba tayo na manunumbalik siya sa pagiging masayahin niya, extroverted, achiever in school? Yung pagiging introvert niya kasi ay hindi nag-iba ang kanyang personality. Ito ay naging hyper-vigilant lang siya as a trauma Correct. response. So, Oo. may pag-asa pa na ma-address, maayos ito. Yun nga lang ay hindi po biglaan. Ito po ay proseso. So, we talk to the authority involved. Kung mahalaga, mapadala sila sa magpakausap sila sa mga therapist or professional so that they can adjust their emotion. Pero tayo bilang magulang or mga kaibigan ng taong nabully, we can provide safe space for them so that they can build their trust one step at a time po, Ms. Oo. Pia. Napakamahalaga na ma-restore natin yung feeling of security ng ating Yes. mga anak, lalong-lalo na sa paaralan where they spend most of their time. Yes. Most of their lives, di ba? Ilang oras yung mga 6, 7
than 8 hours. Yes, tsaka Miss in Pia, hindi school. lang sa school na nakakaranas ng bully, pwede rin online. Kaya tayo bilang magulang, mahalaga na turuan natin na ma-build yung self-concept nila. Kumbaga, matibay ang buo ang loob nila, ang kalooban nila, para kung meron mang mapanakit na salita silang mapakinggan, hindi yun mag-identify ng identity nila. Kaya mahalaga din na turuan natin at i-build ang kanilang self-esteem by guiding them, by providing safe space for them. Tama. Kaya, Miss Chari, why don't you go ahead and tell Mami Tina kung ano ang nararapat niyang gawin? Mami Tina, una po sa lahat, ino-honor ko po kayo kasi hindi po lahat ng magulang ay napapansin na nagiging tahimik po ang kanilang mga anak. So, maraming salamat po dahil kayo ay napansin niyo po iyon at humihingi po kayo ng tulong. Doon pa lamang po ay nagpapatunay na mahal niyo po ang inyong anak. At gusto ko lang po sabihin sa inyo na ito po ay proseso pero hindi po imposible na si Andrea na kanyo pong anak ay maging okay po later on. Pero hindi po siya agad-agad. Pero with your guidance and love and providing safe space for your child, she can build her trust once again and she can be the best student that she can be again. Maraming salamat, Ma'am Chari. At kung gusto mo mag-reach out ni Mami Tina at iba pang mga magulang for consultation sa inyo, paano po ba kayo I can be reached out po through my Facebook and TikTok account, Chari G po. And if you want to learn more on how you can provide safe space, learn more about emotional regulation, and how to address these things, you can follow me on my social media accounts. Maraming salamat, Ma'am Chari. At ito naman po ang mga piece of advice namin. Ang first P, pakikipag-usap. Pakikipag-usap po sa anak ng buong puso at walang panghuhusga. Iparamdam po na ligtas siyang magsalita at ilabas ang kanyang nararamdaman. Ang second P, pagpapaalala. Pagpapaalala po sa anak na siya'y mahalaga at may kakayahan. Ipaunawa po na kahit may mga taong nagbato ng masasakit na salita o kilos, hindi ito kabawasan sa kanyang tunay na halaga. At ang third P natin, paggabay sa kanya sa tamang pakikisalamuha at pagharap sa takot. Sa pamamagitan nito, matututo po siyang muling magtiwala sa sarili, sa ibang tao at unti-unti ay maibabalik ang kanyang sigla at dating pagkatao. Nakakalungkot, ito talagang mga grade levels na ito ay talagang very, very challenging for both our children and the parents of these kids. Diba? Ito talaga yung time na nakaka-discover sila ng mga tunay at hindi mga tunay na pagkakaibigan, di ba? Yes. Kaya napakahalaga po na hindi natin iiwas sa ating mga anak dito kung hindi talagang bigyan sila ng mas felt na suporta. Yes, exactly, Miss Pia. Di ba? At saka mas open na communication. Exactly po. Maraming salamat, Miss Chari, for being here this morning. At sa mga kabataan po na nakakaranas ng pambubuli, tandaan na ang masasakit na salita at maling gawa ng iba ay hindi kailanman makakapagbabago ng iyong halaga. Ikaw ay mahalaga, may kakayahan at may lakas na maaaring maging inspirasyon sa iba. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.